Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sa rabay niyatong mamoton na Amaray na Naga. Agosto 8, aldaw niyong Sabado. Kumusta po kamo mga kapwa Minagenyo? Ako po si Riza Mostar Santos. Ako may mga tugang si Jason Miola. Nagkasabing Diyos marahay na aldaw sa Indo Kabos. Ibahan po nito kami sa sarong oras naman na huntahan, kaibanan ang pamayok ang City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Raynor Rodriguez. Maray na aga po sa Gabos na nagdadalan kang sa indong programa ngunya na aldaw. Okay. Kanakaaging bulan, natapos na itong mga aktibidad kan CDRRMO manungod sa Resilience Month. Alagad, yun na nga niyan, kumbaga ito, parte ito kan mga paghahanda kan opisina sa anumang katibaadan, katakod kan kalamidad. Alagad ang kalamidad ay taaram pong nuarin eksaktong maabot. Kaya dapat padagos na ang mga pag-urolay arong ngunyan nagigibuhon ta. Pag-uulayan ta with Sir Raynor Rodriguez ang sarupang kalamidad na dapat tutukan ang Super El Nino. Sir Raynor, igwang baha, igwang linog, igwang bagyo, El Nino, La Nina, igwa pa pala ng Super El Nino. Kung igwang Super Typhoon, igwang Super El Nino. Ano po ini? Opo, ang El Nino po is a phenomenon. Actually, is a cycle na nangyayari sa Kinaban. Normal po siya. Actually, after po kang El Nino, ang expectation ta, masunod ken si La Nina. So, pag El Nino po, na langkaw ang temperatura, so, normally, ugwa po ning pagbaba ning volume or ning frequency ning uran sa mga lugar. Pag La Nina po, opposite, nalangkaw po ang volume, nalangkaw ang frequency. Ang buot sabihin, mas dakol na tubig. Ito pong inaapod na Super El Nino, ano po ini? Kumbaga, naiiba siya. Kasi ining phenomena ini pigsasabi na bihirang-bihirang mangyari. Dahil ini po expected na permingyaon, although part po katong cycle kang buhay kang Kinaban. Halimbawa, arog kang earthquake. Actually, ang pag-earthquake po, maray man yan na simbolo kasi ang buot sabihin, buhay ang satong Kinaban. Siring man si El Nino at saka si La Nina, actually, iyan ang papahiling na nag-a-adjust po ang satuyang kapalibutan sa mga bagay-bagay na yaon sa satuya. Arog kang aktibidad kan tao, mga pagbabago duman sa flora and fauna, meaning si uran, si tubig, tapos po si kakahuyan. So, ini po, pag-adjust ini kang nature, tangani pong ugwang balance pa din or itong inaapod na homeostasis, kumbaga, sa satuyang lugar or sa satuyang Kinaban. Pero, ini pong specific na pigsasabing Super El Nino, naiiba siya kasi ang expectation ta po pag El Nino, nalangkaw ning 1 or a little less 1% sa temperature. Therefore, nakakaya ta siya. Ini ang pigsasabi, pero ini ang saro sa pinaka makusog or pinakahalangkaw na El Nino dahil baka umabot pa ning more than 2 degrees Celsius ang ilalangkaw kang temperatura sa satuyang kapalibutan. So ano ang implikasyon ka ini? Sa satuyang normal na mga tao, itong dainggayo konso sa science, pero ay okay lang yan, maaringasa nga yan. So magkayab, mag-aircon, that's it. Pero sa pangkinabanon na picture, iba ang urulay po kayan. Kasi ang more than 2 degrees na increase sa temperature, grabe ang implikasyon kayan. One, kapag grabe po ang increase kang temperature, ang tendency po, grabe ang init sa kadagaan, makaka-experience kita katong inaapod na drought or tagtuyo. May mga instances na daita po siya kinakahandal, pero sa totoo lang, itong mga lugar na may kakulangan sa supply kan tubig, ining mga lugar na ini, ang tendency ka ini, mas maluya po si supply kan tubig. The good thing about igdi sa Naga,
per evaluation assessment po kang MNWD, ang sinasabi ninda, there is an ample supply of water. Kasi sarap po bagayin sa mga awardee ang MNWD sa pag-alaga kang watershed ta. Pero dahil nakaka-experience kita, despite ang pigsabi ko, kadakol po ang taong nagrereklamo na pag alas 7, Mayo, ang kulang po kaya sa to itong inaapod na distribution lines. Pero po naagi ini sa halabang proseso. Kaya hanggang ngunyan, na-experience na ini. Pero di po nangangahulugan dahil sinasabi na may abundant supply ng tubig, okay na kita. Meaning hanggang di pa po nagigibo si mga dapat gibuhon, makaka-experience po kita ng significant na decrease ng supply ng tubig. Especially si mga high areas or mga lugar na kung harlangkaw na dati nang naka-experience, how much more po ngunyan. So, very important po na maintindihan ta na dakulaon ang epekto kanisa to. Another, kung si tag-init po dati, grabe na ang arasaha sa tuya, mas grabe ngunyan. Pero ang dai-conscious na maray si mga tao, kumusta daw po si paggamit na katong mga extension wire? Kumusta daw po si abang na mga saksakan kang sa tuyang harong? Kumusta daw si kalidad kang electric fan na pigagabitan na almost 24 hours day na nagpapahingalo? So ang second concern po, aside from water, iyo po itong safety kang syudad. Saro po kita sa LGU na halos araal daw may kasulo. So kita po pigi-expect yan as part kang IMT na ugwa pong tendency magdakula itong numero kang mga kasulo dahil nga ni sa init. Dahil sa pag-init, dahil na naintindi kang tao itong nag-overheat na ngaya or ma-overheat na or anong quality kang saksakan or pigsasaksak na appliance, especially itong mga pampalipot sa tuya. So, ang tendency ta po or ang expectation ta ma-increase itong mga kasulo na dahil po sa mga faulty wiring or overheat, mga bagay na ini. So, another po siya. Pantulo, si mga tao po na yaon sa sektor ng pag-uma or pagtanom, para sa mga kadaklan kang taga-naga, minority po yan, sa kadaklan sa mga taga-naga na yaon sa syudad, yan nagmamatter. Actually, ang mas kinakatakutan ta itong grabing tubig. Tadawa, 40 mm lang in an hour. Ang expected kayan, mabaha kita. Pero ining-init, dahil ugwa kitang nadudumanan pang mapres kong mall, mapres kong harong, may aircon kita, dahil yan nagmamatter sa to. Pero, importante po na maintindihan ta na, one, si kuryente nga po, nagro-rotation brownout na baga kita, and medyo nagluya-luya giraray, tapos uganan naman kita mga paagi, solar, generator, pero dahil gabos na tao, arog siya kayan. So, ini po si another concern na pigpiprepararan ta. Si mga parauma po kaya, dahil tayan iintindi, pero hindi ta kasi pinaka-affected. Pero po ugwang mitigating actions na pigibo ang syudad, one, through the CDRR, pig-aproban po ito kang City Disaster Risk Reduction Management Council, kang City Development Council, and kang Sangguniang Panglungsod. Ito mga provisions ng mga solar and non-solar po na mga water pump na pwede pong makatabang para itong mga lugar kung saan may tendency po na mawara talaga ang tubig or madiplit na maray si supply duman sa pagtanom or duman sa mga pagbubo sa mga pananumta, tatabangan po yan kang syudad. Another concrete factor po na ginigibo ta iyong or pig-prepare ta itong pagbakal po ng mga seedlings po or mga pananom, replacement po duman sa mga pigtatanom ta usually na nangangaipuhan ng tubig arog po kang sa pag-uma kang paroy. Ang tendency po kaya perming tuod kita kato pero dapat pong ma-address na baka masayang man lang ta eventually dai mabuhay or magadan po siya, so makausa po sa ning kalugihan. So ini mga factors pong ini through the City Agriculture Office piggigibo na po iningon yan tanganing pag namati ta pa po si ang sinasabi kaya on the fourth quarter mangyayari itong sobrang epekto po kay ning El Nino towards the first quarter sa 2027. Pero gusto ko din pong i-share na dai po may mga nariribong may mga officials saying ano nga ta El Nino nag-uuran, ano nga ta El Nino nagbabagyo.
Actually po, ito po si danger kasi iaapod po kayan convection weather kung saan out of grabing init ng panahon, pwede po siyang makabuo ng mga panakanaka, mga karalat-kalat na makusog na mga thunderstorm na ito si baka haliunta sa isip ta dahil El Nino mayo kayan mas may tendency po kitang makabuo kaining mga pag-uran na ini na focus or concentrated sa sarong lugar na definitely dahil yaon po sa stage ng preparation, pagpa-improve kaining sa tuyang mga waterways and drainage system, definitely po babahaon pa ang Naga. Kaya ako po nakikiulay talaga na kung pwede, seryosohon ta ining El Nino, especially ining phenomenon kaning Super El Nino kasi baka pigihiling ta lang si pagiging dry kang lugar kung saan madali ta nga ning masimbagan, especially kung bako kitang parauma. Pero kung kita itong nagta-tricycle or nag-jeep or nagtitindang ice cream or yaon dyan sa traffic enforcer, mga naglilimpya although sa syudad, nag-adjust na po kita even before the onset. Uga na po talagang programa si Mayor Lenny na pigbaba po yan sa Suamo na i-adjust si oras kang pagtrabaho, especially katong mga yaon sa mainit or exposed sa saldang, tanganing maiwasan ta itong another concern which is the health through the CHO and of course the CSW dita. Kaya po anta pong ma-ensure na si mga katugangan ta na yaon sa laylayan, ito si agenda ay napapansin kita, nakaka-electric fan. Pero sinda, nakasimang ko ta, tapig nakapurot lang, kinaag sa tapos dahil nga 5 feet ang langkaw kang atop. Ito si mga tendency magka-heat stroke, dahil dahil nga ni po sinda aware na ugwa kaning inaapod na Super El Nino. And kung aware man sila, maya naman sindang magiginibo. So duman po malaog si intervention na pig-prepare naman po kang syudad na just in case mas mamatian ta ini, yaon po kita. Pero sa parte kan mga ordinaryong tao, ano ang dapat nilang gibuhon? Opo. Primero, ang kaipuan talaga sa gabos na aspekto, information. Kung dahil ka kaya education and communication or yung inaapod niya na IEC, ang tao, dahil may mahiro and dahil mahiro ning tama or dawa sala kung maasang informasyon. So, ang obligasyon ko niyan kang syudad, ma-inform tasinda through the different sectors na uwa ka na kaining phenomena na ini. Takong Mayo, ano yan? As usual, itong perming kung ano lang, okay na. So, kayo po antang ma-inform. Kapag na-inform ka, maproseso ka sa isip mo, ay, ibang klase pala niya ini. Pag nagproseso ka sa isip mo, doang bagay ang gigibon mo. Sa psychology, inaapod yan na fight and flight. Diba? Fight, laban, ano ang dapat gibohon? Flight, dumulag ka ta. Dahil mo kaya kung ano si circumstansya. So, pag na-inform ta sinda, na-educate ta sinda, ang expectation ta sa mga tao, tamang hiro. So, duman po sa hapot mo, ano ang gigibuhon? Primero po, kay puhantang mag-adjust. Garuman lang yan si Batas duman sa 30 km per hour. Dahil pwedeng si Batas ang mag-adjust sa tao. Kita po ang ma-adjust sa phenomenon kang El Nino. Aram tang mainit. So, kung ang trabaho ta, expose kita sa aldaw, we see to it na from 10 o'clock, 11 o'clock, hanggang 2 o'clock na ako pigibo ko ng 3 o'clock, dahil po kita sobrang ka-expose sa saldang. No? Kasi ang result kayo, pag ginibo mo yan, ginigibo mo, pero nag-increase ng 2 degrees Celsius po ang temperature, ang pwedeng mangyari sa imo heat stroke, ang pwedeng mangyari sa imo manruluya ka, ang pwedeng mangyari sa imo ang mas malala kang heat stroke is stroke talaga. Itong, di ba? So, kung ako po, nagtitinda ako ng ice drop or ng ice candy or ice cream, malako ako, pero mahanap mo niya ako ng spot na kung saan si mga nagbabakal sa ko, may hiling ako, pero dain ako itong tipong, sige kung lakaw-lakaw lang, nagaro kaya ko. Pandua, dapat po hydrated kita. Ang pag-hydrate po kan tao, kan tubig, bako po sa itong habang nasa mainit ka, ugwa kang darang 1 litro, uubuson mo siya. Actually po, that's bad. Kasi pag ginibo mo yan na nilagok mo itong kabangang litro or quarter a liter na tubig, ang magayon man lang kayo na nangyari sa hawak ta, nagkakauwa kita ng bladder movement. So meaning to say, nalilimpihan ta si kidney ta, nakakaihi kita. Pero when it comes to itong sa cellular level, itong inapod na hydration kang cell ta,
Ang dapat po, every now and then, every 30 minutes, nagsisip ka ng tubig, luway-luway lang. So, mayo pong shock na nangyayari dyan, pero that is where true hydration happens. So, dapat, kung ako ang normal or ordinaryong tao, may bit-bit na ako ng kumaman akong flask, ugo akong kaganan, pero sana ba kung plastic na recycle? Kasi si problema naman dyan, ang mga plastic pong pigpapara-recycle ta, uga po bagay ni mga code, uga pong specific na number of times lang na dapat mo siyang gamiton. So, tapos pag naka-expose pa sa, halimbawa, jeepney driver ka, kinaag mo duman sa may gilid kang reserba kang, kung uga pa kayan, di ba? Sa gilid ba kayo may reserba ng rueda, kinaag mo duman, unconsciously, permisang expose sa saldang, dahil mo aram, nagiinom ka with plastic. So, again, dapat inform kita, educated kita, na communicate sa tuya kung ano si mga bagay-bagay. Tanganing, dati pa din, pero may i-adjust lang kita ng mga bagay na gigibuhunta. So, imbis, pangit po ang magparainom ng malipot na tubig, especially paghali ka sa mainit talagang panahon. So, ano pa ang dapat inimon? Ordinary temperature, room temperature. So, dahil mo kayo po maglaag sa freezer, ang aki ko, arog yan, para sabihan ko nga ni. Dahil na maglaag, kung ano si hali duman sa dispenser, iyon na yan, basta dahil pagpainitan, iyon ang iinumunta. Ano po yan psychosomatic kayo na inaapod. Natuod kita, nang sinasabi kang brain, dapat para mahali si paha ko, dapat malipot. Pero health-wise, na isa magayon. So, another po siya. Pantulo, kay puhan siguro na ang dapat gibon ka mga ordinaryong tao, maging conscious kita sa temperatura, araal daw. Yaon po ang CDRRMO, yaon po ang pag-asa. Pero kita very specific kita sa Naga. Mag-follow garo kung may social media, magdangog sa arog pong mga iba't ibang klase po ning outlet ning media na ma-inform kita ano ang tendency, ano ang pwedeng pinakahalangkaw na init ngunya na Webes sa agang Biyernes, tanganing preparado kita. So masulot kita ning light material o light lang na color, light din ang bakong magabaton, mga aki ngunyan at abang init na naka-jacket pa. So, the more po na grabe ang evaporation sa to, the more na nade-dehydrate kita. Ang importante, nakaka-adjust kita kung ano duman sa panahon, sa aldaw na ato bangon. May coordination na ba kita, Sir Raynor, sa Department of Education? Because ang saro sa mga apektado kainin ng GAD, mga estudyante. And di man sila pwedeng pagbawalan ng mga klase. Diba? But of course, igwa na kitang mga ginibo, like itong mga hybrid, yung mga online, diba? Yung mga study from home ngayon, araw kaya na sistema. Pero since pigihiling ta ini na garo extreme ng gad na temperature, ano ang paagi kan DepEd as in kan CDRRMO? Opo. Actually po, may coordination na kasi may point person po ang DepEd with us na perming kaibahan sa trainings. So, yaon po yan. Data po kaya saklaw si DepEd. Pero we're hoping na from their end, especially itong binaba din kang National Disaster Risk Reduction Management Council, ito pong mga panuntunan or mga procedures na dapat i-follow or gibuhunta is religiously ginigibunan da as part of mitigation or preparation po ninda. Kung duman po sapot mo, yes, may coordination po kitang ginigibo. Tama ka po. Ang sarok nga ni po duman, actually kasuba habang nag-start, naisip ko, nakaluwas sa executive order kasi ginibong mo na po ito sa about El Nino. Kasi sarok po duman is itong close coordination with DepEd and sarok duman is ma-check na ugwang ample amount ng potable water na accessible sa mga aki. Tanganing ma-encourage ta sinda na perming nag-iinom. Kasi we have to remember na daipo gabus kang eskwelahan ta well-ventilated pa. Or kung ugaman, dahil taga-kakayan, especially kung nasa second floor ka. Hanba, yung minabot itong oras ng alas 2, alas 3, ang saldang nakatutok na sa, dyan lang sa Naga City Science High School, nahiling ko yan eh. So, si other side po, itong sa west, pag alas 2, alas 3, mahalat ka, paluwas ka na ng eskwelahan, nakatutok pa sa imo ang saldang. So, ano itong mga mitigating na dapat gibuhon kang eskwelahan? Kasi akala talang okay, nakatukaw ang aki. But even nakatukaw ang sarong tao, even aki pa siya, or soltero or daraga pa siya, meaning hubin pa siya, dahil po yan makakaligtas sa exhaustion, dawa nakatukaw sinda maghapon kasi ang saldang, ang init kang saldang, grabe po ang evaporation na pwedeng ikaw sa tuyang hawa. So would you recommend na ngunyan pa lang,
planuhan na kung ano magiging sistema pag abot kan, ano ba, fourth quarter, you said? Apo. Fourth quarter of 2026. Actually po si study fourth quarter, pero 2 months ago, sinabi na, yauna. Pero ang pinaka-epekto po is, paglaog kang fourth quarter nga ni, ang pinakamalala. So, when it comes to, dapat po, nag-i-implement na kita katong mitigating procedures or policies na in place sa kada institution, just like DepEd or eskwelahan. Pero good question yan. Ma-follow up na lang po kami na, kumbaga, just to double check na pina-follow na ninda. Kasi, again, anbawa, sa Naga, sige pating oran lately. So, baka nalilingaw kita. May nagapot nga sa, ano yata El Nino nag-uuran? Kasi ano po yan, garo layer po ang pattern kang panahon. So, sa El Nino, inigabos. Pero dahil nga sa nag-evaporate po ang tubig, may mga tendency na mag-form siya ng packet ng clouds na kung saan papauranon, may babagyuhon. Pero si El Nino, yaon talaga dyan dahil mo sa naghahali. So, immediately after the uran, mamamati na. So, sobrang init. Kasi dahil po siya pwedeng madaog ng sarong localized na bagyo lang. So, yaon siya dyan. Kasi mahali yan po after mag-dissipate. Kumbaga, si natural occurrence niya, dahil siya pwedeng may intervention ang tao. So, dapat nai-imagine yan kan tao. Tanganing, kasi nagngangalas Lingon mo ngayon, nag-uuran. So, ang tendency, maging lax na naman kita. Dahil naman kita matipid ng tubig, dahil naman kita matipid sa kuryente. Everything, pero always back to normal. Dahil po. So, dapat may preparation kita na hanggang daipig sasabi ni DOST Pag-asa na tapos na ining Super El Nino, dapat yaon po si gabustang procedures ginigibuta until duman sa last na na-declare nga na finally mayo na ulit si El Nino sa tuyang lugar. Sir, yung mga significant niya mga ginigibot na. Pero mamalisyanta lang, pero meron El Nino. Tapos nagigawang Super El Nino. Ngunyan na heat wave. Sa Europe, grabe na ang kaso ang heat wave. Sir, pwedeng mangyari hindi sa Pilipinas? Yun na po yan. Si heat wave kasi, yun na yan, result yan ni El Nino. So, kung hilingon ta po, ang normal temperature ta kaya, inaabot na kita ng 50. Kadakol po bagang aldaw na si monitoring ta, 50 nga sa Tugigaraw, sa CBSUA, sa CBSUA po kaya, yaon duman si sensor ni DST Pag-asa. Kaya yan ang nagre-register. Pero pag hiniling mo, kung susuko, kita may naglampas na kat, nag-51 na kita. Pero tayo man kita na nahihiling sa media ta, bako man kita si official kang DOST Pag-asa. Pero ako po, mataram, sa pagmomonitor ta, pero ang beses na katang naglampas 50. Pero do you think we have the advantage, Sir Raynor, na kumbaga naka-adjust na sa tuyang mga lawas bilang mga Asian or harani di ba sa equator kumbaga na ang lawas na tataong mag-adjust talaga sa pag-rise and fall kang temperature. Wherein itong mga naka-star talaga like sa North Pole or di ba maglangkaw lang yung 40 halimbawa yung temperature, garo iba na ang pagmati ni daduman. So kita can you say na, okay, kaya ta ining Super El Nino? Opo, good point yan, Ma'am Risa. Tama yan. Kita kaya, I was about to say, kita kaya, tuod na kita sa, tamainit talaga, tropical nga ni, So, sa increase ning 1, 2, halos ang sasabi, maaringasan nga ngunyan. So, mas light ang materials, ang skin ta po, tuod na siya kayan, unlike ining mga western countries, mga Scandinavian, so ay, dayan tuod sa arog kayan. Kaya pag summer sila, nagdudurulag ba yan sa mga lugar ninda dahil sobrang mainit po, maaratihit sabi nga kayan. So, tama po, advantage ta yan. Pero dahil nangangahulugan na spared kita sa negative effect when it comes to health kayan. So, that's good point. One, despite na arog kayo ang color kang skin ta, preparado ang lungs ta na maghangos duman sa humid na panahon, mainiton halos magdamlag, especially kung mayo kang aircon, there will come a point na pag natsambahan kita or depende sa immune system mo or depende sa coping mo. So, dahil nangangahulugan na Pilipinas in itself is okay lang, dahil pa din okay. Especially, si mga may comorbidities, si mga diabetic, si mga mahilang sa puso, especially itong mga gurang na ang istaran moist na. Pag hiniling mo ang likod, garanot pero tuudo na sinda kasi naman sindang choice. So ini po si mga talagang pig-iingatan ta. Ini po si mga vulnerable group of people na dapat ma-address kang sa tong gobyerno
kang different agencies, tangani pong magkauga kita ng mga mitigating factors na gigibuhon na ma-minimize yung negative effect po talaga sa mga kahimanwata na mayong kapasidad na i-cool off ang sadiri ninda through different media like air conditioning unit or duman sa mapreskong lugar. Kita ang nailing taarog kani mahiwas ang lugar, tadaw mainit mga kita digdi. Pero dumumang ka po sa very cramped na ang atop 5 feet lang ang distance from the ground. Tapos simpa siya. Or mayo pong proper ventilation, roloom, saro ang pintuan. It doesn't mean po kaya may sarong pintuan, okay na yan. Uga po bagang physics itong pag-through and through kanduros, di naman hindi naiisip. So, isipon ta po kung tulong bulan, arukin ang sitwasyon. So, chances are, may mga negative effect po inis sa tuya. Kaya tama po itong hapot mo, despite of tuod po kita sa init, pero kaipuhan tangon yan ng interventions para po, kita po kaya more on mitigation. Maiwasan ta na, bako ng halaton ta si punto na kadakol ang heat stroke, kadakol ang nadidismayo, kadakol ang nade-dehydrate, ugwa po kita mga interventions na dahil expensive pero pwede tanang gibuhon. So ang kaipuhan lang kang gobyerno is continue po na i-disseminate ang information sa mga tao. You said about mitigation, sir, no, na ito man talaga si concern ta. Ang Super El Nino, though it's a natural phenomenon, nasusupercharge siya kan mga human activities, di ba, sir? Di ba sa Naga, kumusta ang human activities ta na makakakontribute talaga duman sa paglalakpakan Super El Nino? May hinihiling na ba kita ng mga, like, halimbawa, do we have, kumbaga, factories like ining pingpaplanong Pac Silica na sinasabi, di ba, that it will contribute pa na sa paglalakpakang Super El Nino here in Naga City? Opo, dai kitang gayo contributory na tama ka, mayo kitang factory, mayo kita kaining gigibo na Pac Silica, ano yun? Joke lang. Pero, well, no comment ako dyan. Anyway, so, pero ang point, joke lang po. Pero ano po, in such a way, ugwa pa din. Dahil one, itong development, itong progress sa Naga, which is happening, bako lang sa Naga. If you notice po, ano ba ang Cebu City ngunyan, Mandawi City, Metro Manila, Upper North, na mga biglang nag-uruswag man talaga. Saro po kaya sa talagang data po na-calculate si magiging negative effect kang development, especially with regards to infrastructure. Definitely, kay puwanta na i-improve ang infrastructure ta. Pero uni pa ang permi kong pigtataram. Pag nagtataram ako sa mga eskwelahan, sa mga lugar, ay sa mga barangay, with all due respect, imagine nun ta na lang po ang pagtindog kang landers saka SNR. Maman kasalan si landers and SNR, nag-follow man sila sa to. Kasi mayo kitang batas na nagsasabi na ang parking lot mo, no matter how big, dapat da isa simentado. Or ang simentado lang itong area or portion na liligidan kang rueda, pero itong gitna, dapat nakaano siya, graba, mga arog kayan. Inaapod na absorptive capacity kang sa tong syudad, sobrang significant na si binawas dahil, iyan lang si Duwang Mall na pagsasabi ta. Look at Deca houses. Pirang hektaryang daga ang kinonvert into subdivision. Again, na daiman maraot, takaipuhan, pero dahil po, anbawa, sarong hektarya. Dati, itong sarong hektaryang ito, Deca 1, 2, 3, dati iyan, field yan, rice field, or gano'ng mga sponge, places tayo, na kung saan, pag nag-uuran, duman nagdidilihig si tubig, nag-absorb. So, kung kadto, pagbagsak, ito lang, vertical, which is not 100% na totoo siya. Pero, imagine nun tala lang, sa sarong hektaryang daga, na dati, may mga ugwang garo creek, ugwang dakulon ang kahoy, dakulon ang, kumbaga, yaon tong nature talaga. Pag nagbuhos po dyan ang, kunyari lang, para madaling imagine ta, pag binuhusan mo yan ng 10 truck, ng tangke, ng fire truck, dahil lamang yan mamation, buhos, nawara si tubig, na na-absorb kang daga. The same fire truck, 10, ilaag tangon yan, takasen sa SNR, or kasen sa landers, tig 10 sinda, ibuhos tang sarabay, plus itong
mahiling mo kaya ang tubig, daiman literally mabaha, pero mayo sinang inabsorban, madalihig sa duman sa babang parte, which is now the road, the Rocco, Avenue. So, dati pa, kadto hababaon yan, sinimento pa tapos yung mga gilid. Kaya ang tendency, 40 mm na uran in an hour, nabaha na siya duman sa areang to. Dahil, nawara or nabawasan very significantly si satuyang absorptive capacity. Again, di na po kita magbarasulan. Kita magagabos man kita. Kang nahiling tang si Albay 4 lanes, maray pa sa Albay. Kang nahiling ta si Sorsogon na 6 lanes halos, the best sa Sorsogon. Pero pag nag-uran, barasol kita gabos. Ginusto tani. So, bakit ang responsibility mo niyan na i-correct itong dahil ginusto tagabos na ugwang pag-uswag sa syudad, ano na ngunyan ang dapat ang gibuhon? So, ngunyan, ang aram ko ngunyan na August, ma-present na po si Technical Working Group na mga experts po ini, gabos na classic ang mga engineers, headed by Engineer Attorney Winstoni po. So, sa itong nagibo kayan para magkaugwaning bago updated na itong inaapod na local version kang National Building Code. Kasi ang hiniling tato, as in super outdated na sana, na sa applicable. So, halimbawa, itong sinabi ko sa bago, baka na-insert ito duman, kasi para sa Jasmine, na ang dapat may magtada na daga na parte sa kada pagrugaring. Actually, yaon na yan sa National Building Code kadto pa. Pero again, ang problema ta permi is the implementation. Ano ang sasabihin ka mga tao? Daga ko ni, di ka makiaram. Pero pag nagbaha, sala kang syudad. Sala kang So, in every genyo, every resident may harong, ugwa kitang responsibilidad na dapat gibuhon na paggabos kita, nag-contribute, pwedeng significantly mabawasan si negative effect ka mga araw kaining pangyari, especially with the El Nino. Pero kung gabos kita, nakaasa sa gobyerno, ang gabos po gusto pauswagon lang si tungod ninda. Totoo po yan, bako lang SNR, bako lang ini mga malls, ang mga harong, di ba mauyam kita, malabo yun nga pag nag-uuran. Maray pa nga ipasiminto ko inyo. Alam mo si mga deka, pag iniling mo yan, gabusan may violations. Dapat yan, may tada po yan ning few meters, baka opong technical person dyan, na dapat bakante siya. Dapat si drainage system da isa. Ngunyan nga ni, tinarambunan. Sinagad na talagang wall to wall. Nangangay po ang kitang space. Sabi ko nga ni, with all due respect sa mga residents sa diton si Harong, pero tulo ang kotse. O, di siyempre, sasabihin naman ako kaya, maka naman pakiaram kung kaya ko na yun. Pero, how responsible we are. Diba? So, nag-i-riwal yan sa parking ninda. Kaya nga, mga may clamp naman sa mga subdivision, which is a good one. Pero, paano kita ma-contribute? Kasi ang permitang naiisip lang, si convenience si gusto tang mapangyari, si pag-uswag dapat mag-contribute po kita sa syudad. Ano ito mga little things na pigpapautob sa tuya? Na dapat sundun ini po, pag pinagtiripon ini, dakula ang epektong positive ka ini sa tong society. What about sa transportation, Sir Raynor? Because we have yesterday, nahiling ko, pigiling ni Mayor Lenny itong saraw, electronic saraw. So, paduma na ba talaga kita sa e-vehicles and would you recommend na dapat diretso na talagang mahali ining mga traditional jeepneys traditional na na public utility vehicle? Opo, bako po akong expert with regards to that, pero ako po, si opinion ko kani, dapat po mag-transform na talaga kita luway-luway. So, ugwa dapat po ning programa kung saan, kasi ito kayong nangyari sa previous national administration, very abrupt na parang, tapos at the end of the day, ang nangyari, si modernized jeepney, di makinaman giraray, di ba? So, dapat po, pwede kitang magkaugwang programa talaga siya. It may take a long while, pero dapat po konkreto siya. For example, nuaring kita malipat sa electric vehicle talaga. Ang hapot, feasible daw. Kung feasible, paano tagigibuhon? Kung di feasible, ano ang alternative? So, saro kayong alternative, especially itong mga private cars, na dahil ko pa nahiling sa e-vehicle, ito bang combined po na naggagas at the same time uga pong electric component. Kundi mga mahal siya. Kundi kung permi kitang may rason, tas i-close sa si idea, mayo ko talagang mangyayari. Pero again, kung ako po, pwedeng alternative ito or e-vehicle, araw katong sa saraw, ako po, para sa ko, kung hapoton pa ko, yes.
Kasi although dai po arog ken kalangkaw si significance kang sa tong contribution sa carbon footprint, but still we contribute. And ang saro nga ning limitasyon, sinusukal daw baga talaga sa mga LGUs to arog kang naga kung ano si contribution ta. Kasi sige tang tara kaming factory, kaming arog kaini, pero still we produce a lot of heat, which contributes now to the carbon footprint. So ako po mas magayon na ugwan na katang programa. Nadawog ko nga yan in one of the meetings na si mga padjakta, although dai nagko-contribute kasi manual siya. Pero mas ang munisipyo Kampili aloy ko nang naling na naka-i-strike po sinda. So para again dai din super mapagal, pero at the same time dai po kita kumbaga mas convenient po siya sa gabos. But going back naman po sa hapot mo, ako po I-agree, yes, na magkauga katang transition. Ano man yan kahaloy, just like itong pangarap tang maayos na itong total circulatory or digestive system kang syudad, sa itong drainage system. Kasi in one of the meetings, habang ang instructor order kato sa to ni Mayor, maipahiling sa tao na unisi sa tong kagabsan, uni ang approach ta, so dawa it will take 20-30 years, pero dapat naisip ka na ngunyan kung paano kita ma-transition. Kasi at the end of the day, ang simbag, opo, para sa ko, dapat kitang mag-transition sa e-vehicle, especially sa public utility. On one hand, si other factors, just like si drainage system na nagko-contribute sa mga pagbaha, dawa po, halo yun yan. Basta ang importante, may grand plan kita, si grand plan ta, duman ka luway-luway, taon-taon na pigigibo, na in the end, maabot yung panahon na yan, ma-achieve na siya. Rather than we keep on saying na gigibuhon ta, pero mamang kita talagang step by step and grand plan para ma-achieve ta si vision ta na at the end of the day, si gabos na in 10 years, kunyari, si gabos na drainage, na upgrade ta na into drainage, storm drainage. Si gabos pong public utility through the assistance of the government, na convert ta na into e-vehicle. So those things po, yes, agree, and dapat po maggibutan na yun. Okay. But do you think, last, makakala ko, do you think, Sir Raynor, na ining sadit na Syudad Canaga will contribute greatly to the global effect of Super El Nino, or let's say, climate change maybe, though they man siya talaga connected sa ano yan? Actually, connected po sa ma'am, si climate change saka si Super El Nino. So part po kang climate change is itong occurrence ka ining mga 1 in a 10,000 or 100,000 years na phenomenon arog ka ining Super El Nino. Opo, contributory po ang meaning result po yan because of the climate change. Ito medyo nasa-set aside si climate change, pero everything na anomalous na pangyayari sa tong kapalibutan has something to do with the climate change. Kaya very important na dailang sa pigli-lesson, dailang sa pigpapara-discuss, talagang daghanon ta po na itong mga little things na ginigibuta. Just in your question na ano ang makontribute ta, negatively po sa tuya ang epekto man. So kung ano ang sinakatayo mo lang ibabalik sa to, arog yan kayan. Pero sa kinaban, na magayunan po si hapot mo, I think itong i-capitalize sa itong good governance na pigtatao po ni Ma'am Lenny. Kaya ako nagkukontra kasi matibayon ang tao kaya in general gustong may pagbabago, pero pag involved na sinda, ay anggut na sinda. Just like ining 30 kilometers, haloy na yun na batas, sa totoo lang. So kada ko ganyan sa ko nagpilosopo na sige nga magkaka-traffic. Actually may study na kapag bumper ang distansya plus maluway ang dalagan, mas smooth ang flow. Rather than karaskasan kita bumper to bumper, duman permi si aksidente. Just like few hours back sa San Jose Pili, may aksidente ning sarong van ning army tsaka ning sarong cooperative. Anong sinasabi? Dapat kayo may speed limit. So, ilingon mo. Pag mayo ka naman sa aksidente, grabe ang problema, grabe ang reklamo. Pag yaong ka sa aksidente, kung nagsusunod nga kita sa batas, dahin mangyari. Arog man kayong kita digdi. Ang contribution tang magayon positively is mapahiling ta na dawa sa diton lang kitang syudad. Kung kita po masabi na gabos na citizen kang naga, ma-contribute kami, i-minimize mi sa pag-arog ka ini, dadagdagan mi si pagtanong ning kahoy, dadagdagan mi po si paglakaw, kaya dapat walkable kita rather than from kanto kang parokyal pa Ateneo,
ang mga estudyante, mali mo, nagsasakay pa, di ba mga aruken, or mapaano man lang, di nga sarong kilometro, na auto pa. Again, mawara na sana itong luway-luway, itong kaugalian na, anong problema mo? Itong, basta sako, baka pakiaram. Pero pag sa ibang tao, ay grabe ang pakiaram ta. Pero pag nagsasabi, ano daw kung gabos kita, dahil na kita mag-autong Domingo, ito ba mga carless? O, kadapod ba katong nagkontra? Kadapod ba katong uyam? Tadainin da, maarok na, pwede yan gibuta para sa inda. Inconvenient yan sa diri. So ito ang dapat mawara, si ugali, si kultura, na kung sain, dapat uga kitang willingness na mag-contribute. Ang pagpapasunod kang gobyerno, mas lalo sa tol-tol na paggobernar, sigurado po ako, makakamaray sa kapalibutan, makakapamaray sa sosyedad. Pero it takes a lot of pain for us to change the culture. Ang hapot, paano kita ka-willing? Sabi nga, si mama buuton, sabi nga ni Ken, o dahil na kita mag-result sa sa pagdarakupan and all. Pero, hanggang mayong araw, dahil man nangyayari. Dahil, ang tendency kaya nga may nangganang napasala, garo ang kadakla, pero dahil na ako, di ba, sa national, dahil nangangahulugan, iron fist ka, effective ka. Ang importante po, si change mangyari talaga sa sadiri. Tana, sabi ko, pag nag-campaign kami ni Sir Marvin about sa basura, dawa ako na lang itong nagsisegregate. And dawang aram ko, pig-apon kang basurero sa truck, pig-salak naman giraray, okay na ako. Kasi hanggang lang, ang span of control ko, hanggang lang sa kudal, So, kang sineparate ko or nilaog ko sa rong plastic, si Saro na lalalapa, si Day na lalapa, para paghiling kang baso aon madali na lang siya, nakapag-contribute na ako. Bako na, matibayong kita magtuyaw, pag may bakanting lote, dumanta pa inaapon, basta kita malinig kita sa tungod ta, mayo pong mangyayaring pagbabagong positibo sa sosyedad. May mga nagsasabi nga ni na gabos gustong disiplina, pero pag ito nang siya na, ang disiplina, ang habo niya na. Correct, Sir Jason. Actually, with all due respect sa nasyon ta, ang na-develop ta itong gusto ta may disiplina, pero kita mismo habutang disiplinahon. Habutang disiplinahon. So actually ang problema nasa sa diri. So we have to change that, and ito ang kaipuan sigurong matawan dining doon. Bako lang yan kideped. Sabi ko nga, bako lang yan sa mga magurang mismo problema, kaya mga aki problema. So kaipuan magkaugwang masakit na itong pa-ending na. Matagas na ang payokayan. So duman sa puon, duman dapat kita mag-develop kasi si bagong mga parents, si mga bagong mga aki, kaya mas magandang may GMRC and other things na mga very practical. Sa Japan po, grade 1 to grade 4, mayong exam, more on self-help, paano maghugas. Kita very entitled. Halimbawa, sa mga fast food, pagkakakan, paguna mo, may minito sa araw ka mo kayo sa harong. Sabi kang agong ko, usik ka na naman. Ipo-fold mo na si mga plastic, ipaparatong mo na, gabos na kaning tirang kanin, pagkaiyao na yan sa sarong, tanganing madali na. Dahil ko na po control kung pag-abot naman. Pero kung gabos na tao araw ka yan, kasi dapat ang buhay dapat systematic talaga siya. Bueno, Alright, Ben. Kulang na naman ng oras ta. Pero salamat na maray sa satuyang guest niya na pagkaaga kay Sir Reyno Rodriguez ang Pamayokan City Disaster Risk Reduction and Management Office. So dakol kitang napurot hali sa satuyang Pamayokan engkargado kan paghahanda sa oras ng kalamidad. So dapat maisabuot ta iyan. As in sabi niya, dapat ang disiplina magpuon sa satuyang sa day. Hasta sa masunod pong Sabado, ibanan po ninduluwat kami sa programang Perminyatong Pigmamaawat an Marhay na Naga. Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sa Rabay Nyatong Mamoton na ang Marhay na Naga.